Bati naman po natin ang bawat isa na magandang umaga. Morning! Hindi ako naman. Sabi mo sa tabi mo, tahimik ka lang ha. So, pag-usapan po natin for today, isang theme verse ng ating church. O ang pangalan ng ating church. Ano po ang pangalan ng ating church? Yan, walang specific. So, Luwalhati ng Panginoon Christian Fellowship. And nanggaling po yung pangalan na yon dito sa verse na ito. Sa 1 Chronicles 16:28-29. So, ascribe to the Lord, O families of the peoples. Ascribe to the Lord glory and strength. Ascribe to the Lord the glory due His name. Bring an offering and come before Him. Worship the Lord in the splendor of His glory. So, before we tackle that, let's bow down our heads and close our eyes. And let's pray to the Lord. Heavenly Father, Panginoon, marami pong salamat sa 11 years ng iyong simbahan, Panginoon, na naging faithful ka, Panginoon. Ikaw ang siyang, Panginoon, makita, Panginoon, sa lahat ng nangyari sa mga nakaraang taon, Panginoon. Kaya dalangin ko, Panginoon, as we tackle ulit this verse, our theme verse for this year again, Panginoon, naway ma-realign kami, Panginoon, kung ano ba ang iyong, kung sino ka, Panginoon, sa aming buhay. Kung bakit mo ginawa yung mga ginagawa mo, Panginoon, sa aming buhay. Kaya dalangin ko, Panginoon, as we hear your word today, let us be amazed, Panginoon, and in awe, na mamangha kami, Panginoon, sa kung sino ka at kung ano yung ginawa mo, Panginoon, upang ipakilala ang iyong sarili. Kaya, Panginoon, touch our hearts. Guide us with your Spirit, and ikaw na po ang siyang bahala. Kaya, Panginoon, marami pong salamat. Remind us again of your love, and thank you, Lord, for all you have done. In Jesus' name we pray. Amen. 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 So, medyo marami na naman akong ikik. Pero, actually, nakakatuwa po ang lahat dahil naging maaga po tayo, which is ang ating regular time start ay 9:30 and at 9:30 na. So, I hope and I pray na maging lagi tayong excited sa salita ng Panginoon. Sa worship, sa praise, then sa Word of God, na yun yung ine-expect natin. At sana hindi tayo nakatingin sa bawat isa. Kung pupunta ba ako sa simbahan o hindi. Kundi nakatingin tayo sa Lord, kailangan kita sa buhay ko. Bigay mo yung kailangan ng puso mo sa araw na yun. Ayun lang naman, no? Kasi ang dalangin ng bawat Kristiyano dapat ay malambot na puso. Bakit? Dahil kung ang lagi nating hinihiling sa Panginoon ay yung mga bagay na pang sarili lamang, mga bagay na magpapasaya sa atin, physically and not spiritually, lalo itong pinapatigas ang ating puso at mas pinapalayo ang ating tingin sa kung saan ba tayo dapat natin. And as we tackle this, sana ma-realign yung ating tingin kung saan ba dapat tayong mga tao nakatingin pagdating sa usapin o pagdating sa relasyon natin sa Diyos. No? Ayan. So, ascribe to the Lord. So, we will focus sa mga bagay na hindi natin medyo maintindihan dito. So, ascribe. Ano ibig sabihin ng ascribe? Ascribe to the Lord. So, ibig sabihin may dapat kang ibigay sa Panginoon at yung ibibigay mo na yun is the glory na due in His name. Na karapat-dapat para sa Kanyang pangalan. And ano ibig sabihin ng ascribe? Ascribe, pinuntahan pa natin yung Hebrew word niya na Yahab. So, parang medyo mabuga. Pero ang ibig sabihin niyan is to give, provide, ascribe, come. Kumbaga, may dapat tayong ibigay sa Panginoon. Pero hindi ibig sabihin ito na parang sa mag-asawa. Na lahat ng gagawin ko sa asawa ko is dapat. Hindi ba dapat, parang kusa na lang na ginagawa mo para sa kanya, o doon para sa mahal mo, hindi siya something na parang batas sa isip mo na dapat kong gawin ito.
So, ang ibig ko lang sabihin is yung ascribe is something na may ginawa yung Diyos para sa ating lahat, na ipinakita siya sa atin. And meron tayong urge, or hindi tayo napipilitan. Meron tayong kagalakan na ibigay yung karapat-dapat sa Kanya. Which is, sa ibang use of words, we can say, yung pag-respond sa Panginoon. No? And yun ay to give. So, to acknowledge, so ito yung meaning niya. To acknowledge, recognize, declare or give rightful honor to God for who He is. Alam mo, may Tagalog pa ako niyan. Kilalanin, ipahayag, at ibigay sa Diyos ang nararapat na karangalan dahil sa kung sino siya. Minsan, pagdating, kanina, observe ko yung praise and worship, no? Minsan, mahirap mag-praise, magpuri, at magsamba sa Panginoon. At ang pinakapunot dulo nun is bombarded tayo ng mga bagay sa mundong ito at hindi na natin nakikita kung sino yung Diyos sa ating buhay. Kung hindi natin naririnig kung sino ang Diyos sa ating buhay, hirap na hirap po talaga tayong magsasamba at tutugon sa kung sino siya. Ayan. So, ascribe. Sabi mo sa katabi mo, ascribe. Ayan. Medyo magiging kapag hindi nag-respond yung katabi mo sa'yo, kapitin mo na baka gumaman na yan. Hebangs na yan. So alam na natin yung ascribe, no? So, dahil hindi natin happy yung ascribe, medyo mag-use lang yan. So, we will talk about yung glory. Pangalan ng church natin, luwalhati ng Panginoon. Ano ibig sabihin ng luwalhati? Sabihin mo sa tabi mo, luwalhati. Luwalhati. Yan. So, glory. Pag-usapan natin yan. Glory is Hebrew word sa mismong original language ng Bible. Ang basa dyan ay kabod. Sabi mo sa katabi mo, kabod. Yan. Wala akong maisip na joke niya, pero yan. So, ibig sabihin niya, weightiness. Tingnan mo yung katabi mo kung may kabod. Medyo may weight na. So, ibig sabihin niya, weightiness. Kabigatan. In the sense of importance. Hindi ito physical yung mabigat na binubuhat. But something about kung gaano ka-importante yung Diyos o yung isang tao sa'yo. Like, mas kabog yung asawa ko kaysa sa iba. Yan. Kabog. Yes. So, sa mga mag-asawa, tandaan po natin. Ang pinakamabigat na importansya sa ating buhay, mga mag-asawa, ay natin. Manisip na yung mga ikakasal niya. No? And somehow, sila yung ating kabog. Sinabi sa Bible na siya yung glory ng asawa niya. No? Kung ano yung asawa niya, hindi niyo makikita doon sa isa. Bakit? Dahil sila ay iisa. Sabi mo sa katabi mo, iisa. Iisa. Isa lang. Okay. Significance and glory. So, next. So, kapag may kita natin kung saan galing yung kabog, yung glory. No? Sa, yung Hebrew word ng heavy is kabel. Tapos yung honor is kabal. So, sa Hebrew word po kasi, walang vowels. Walang A or E sa Hebrew word. So, KBD lang lagi yan. So, yung tatlong word na yan, glory, heavy, honor, laging KBD yung makikita yung translation niya pagdating sa Hebrew word. So, that's why, malalaman natin kung anong, somehow, saan galing yung word na glory. Yung ibig sabihin niya, yung root niya, or yung etymology. No? So, nanggaling siya sa heavy honor. So, that's why yung honor and glory lagi magkasama yan. Pag nakikita natin sa mga babasahin. Honor and glory. So, sabi ni ChatGPT, great honor, praise, beauty, and visible greatness that causes awe and admiration.
Namamangha ka ba? Di ba yun yung ibig sabihin ng crush? Namamangha ka ba? Sa mag-asawa, no? Sa asawa mo, you still admire her or him? No? So, doon natin makikita, no, pagdating sa relationship ng glory. Bakit kasi in-example pagdating sa, sa mag-asawa? Kasi hindi mo natin madalas nagagamit yung word ng glory. Makikita mo lang yan sa movie, sa palabas, sa Bible. So, kaya that's why, kapag binigyan siya ng meaning, mahirap i-explain. Parang parang basketball. Anong meaning ng basketball? Hindi natin siya mabibigyan agad ng meaning na basket at bola. Hindi, kasi kailangan i-explain mo pa na kailangan mong tumakbo dyan, kailangan mong hawakan yung bola, kailangan mong patalbugin, kailangan mong ipasa, iba to sa basket, at i-shoot ko sa basket. Di ba? Hindi lang basta isang word lang yung, or isang sentence na yung word na basketball dapat i-explain. Ganon din yung glory. That's why, yung glory is something na kung sino siya. Are you still in awe and admiring God? And the problem is, baka kaya hindi tayo ganun kasi sa iba tayo nakatingin. Hindi ka mamamangha kung hindi ka tumitingin sa Kanya. Kapag crush mo, gusto mo laging tignan siya. Gusto mo laging pumasok sa school. Makita ko lang si crush. Because you admire her. Na nakikita mo yung glory niya. Ang ganda. Yung kabog, yung kabigatan ng ganda niya, mas maganda sa isa, doon sa kabila. Mas maganda to kaysa doon sa section 2. Parang ganon. Ganon natin makita yung bigat ng importansya ng isang tao. No? So, punta naman tayo sa Tagalog word dahil luwalhati yung ginagamit natin sa pangalan natin church. So, luwalhati, at tinignan ko pa yan sa sinerge ko pa. Ibig sabihin niya, luwal o lumuwal. Diba kapag ginagamit natin yung luwal, naririnig ko sa nanay ko yan. Nung niluwal kita dito sa mundo ito. Diba? Ganyan. So, ibig sabihin niya is to come out, to emerge, to bring forth. So, ibig sabihin, yung glory is something na hindi mo, something na nakikita, naririnig, nadadama ng yung senses. Ilan ang ating senses? 5 senses. Sabihin mo katabi mo, 5 senses. 5 senses. Yung glory, nararanasan siya ng ating 5 senses. When you touch her, when you see her, when you hear her, when you smell her, nararanasan mo yung glory ng isang tao, yung kung sino siya. No? So, yan yung luwal. Lumuwal, hati. So, saan ang galing yung hati? Hindi sila sure kung bakit hati yung sinunod nila niya. Hindi sila sure kung bakit. Pero, nung pinagsama to, nung ginamit siya na yung isang word na ginagamit niya yun para nakatumbas ng salitang glory and kabog. To come out. Na yung glory is something na pinapakita. Hindi nakatago. No? So, ayan. Next. Kadalasan, binibigyan din ito na ikita kagandahan, karangalan, kadakilaan ng Diyos na nanahayag. So, yan yung luwalhati. So, ito yung first clear mention ng glory ng Diyos sa Bible. Makikita natin ito sa Exodus 16 verse 7. So, Moses and Aaron said to the whole people of Israel, "At evening you shall know that it was the Lord who brought you out of the land of Egypt. And in the morning you shall see the glory of the Lord, because He has heard your grumbling against the Lord. For what are we that you grumble against us?" Imagine, this, yung context nito, nagpadala na ng 10 plagues, nakatawid na sila ng Red Sea, and then umangal sila, "Moses, nagugutom kami. Dinala mo ba kami dito para mamatay sa gutom?" And then sabi ni Moses, parang ang dating is,
hindi nila kilala kung sino yung nagpalaya sa kanila sa Egypt. Are we in the state na you know you are saved pero hindi mo alam kung paano? That's how it feels. Kasi sinabi dito, at evening you shall know that it was the Lord yung nagpalaya sa inyo, mga Israel. And sa morning, you shall see the glory of the Lord. So, ibig sabihin, yung glory of the Lord, unang na-mention, kailangan siyang makita. Nakikita siya. So, God's glory. Maraming nagbigay ng definition dito, pero isa sa pinakamalapit is yung isang theologian na named Herman Bavinck. Sabi niya, God's glory is the infinite, indescribable fullness of His being as expressed in the greatness, perfection, and beauty of all His attributes. So, yung kakilanlan ng Diyos, yung glory ng Diyos is something na infinite. Hindi natin maisisiksik sa ating finite or limitadong isipan. Indescribable. So, dahil limitado, hindi natin siya describe fully. So, that's why this is generalized. Hindi siya perfectly na-explain yung glory ng ating Panginoon. No? Fullness of His being as expressed in greatness. That's why when we are seeing dakila crowds, we so amazed. Kasi ganun kadakila yung ating Panginoon. His perfection and beauty. This is the one. Nagagandahan ba tayo sa ginawa ng Panginoon kung sino siya sa ating buhay? Kasi if nagagandahan ka, you will be in awe. You will worship the Lord with all your heart, all your soul, mind, and strength. Hindi ka lang basta nakaganyan lang. You will express like faith. Faith must be seen in action. Just like, ganun din sa worship. Minsan, napansin ko sa sarili ko, when I don't worship, kapag di ko tinataas yung kamay ko or pumapalakpak, parang sinasanay ko yung sarili ko na hindi tumugon sa pinaniniwalaan ko. So I encourage you guys, when we sing, when we praise, let's express it so that hindi lang ito para magpakita ng tao, so that maituro natin sa bawat generation na ang Panginoon ay karapat-dapat na kapurihan ng pagsambahan. So, all of His being and fullness of His being and beauty of all His attributes. Kung sino ang Diyos. Ang Diyos, kaya ginawa niya yung dapat niyang gawin. Hindi dahil napilitan siya, kundi dahil yun ay siya. Sabi mo, dahil yun ay siya. Sabi mo sa katabi mo, dahil yun ay siya. Yun siya. Sige yan. Tinagalog ko para sa ating Tagalog people. God's glory ay ang walang hanggan at hindi kayang ilarawan ang kabuuan ng kanyang pagka-Diyos na naipahayag sa kadakilan, kasakdalan. Na-amaze ako sa word ng kasakdalan, parang matigas. Ibig sabihin nga sa English is perfection. Kasakdalan at kagandahan ng lahat ng kanyang mga katangian. No? Yan. So God's glory is the revelation of who God is. His being and attributes. So God's being is His divine nature. He is one God in essence. Now, dito sa ating timbers, gusto ko lang ipakita sa inyo kung sino yung Panginoon. No? Hindi ito laging napipreach, no? Dahil yung kung sino ang Diyos, masyadong technical, masyadong theological, masyadong masikip sa utak, masakit sa utak. No? Pero yung mga simple lang. He is one God in essence. Naniniwala tayo mga tagusunod ni Kristo na ang Diyos ay isa. Di ba kanina sinabi ko, dahil yun ay siya, nung tinanong ni Moses, Lord, sino ka?
Sabi niya, God said to Moses, I am who I am. And he said, say this to the people of Israel, I am has sent me to you. That's why sa time ni Jesus, trigger yung mga Pariseo, puro kasi si Jesus bro, I am. Kasi trigger na ako sa sinasabi nito. Papako na natin to sa cross. No? So, that is God. This is His name. I am who I am. Sa Hebrew, tinawag nila yung YH. No? So, dahil nga sila, walang vowels. No? Pero dahil, para mabigkas natin siya, nagdagdag tayo. Yahweh. So, kapag sinabi natin, Yahweh, Yuwa, Ya, si Lord pa rin yun, kahit ano pang ilagay mong vowels doon. Kasi, yung pinanggalingan yun, ay dito. No? So, that's why, sa pinakasikat na tawag natin, ang pangalan natin Diyos ay Yahweh. Okay, who is God? God is one being in three distinct persons. And sino yung one being na yun? He is the Father, Son, and Holy Spirit. And Son is Jesus Christ. So if may tanong kayo about sa Trinity or Triune God, lumapit po kayo dahil hindi po yan yung ating topic. So, kapag nandun ako sa likod, lapitan nyo, tanongin nyo ako, tatlo ba Diyos? Hindi. Bakit tatlo? Bakit isa? 3-in-1 ba yan? Hindi po. So, pag-usapan natin sa likod. Dahil hindi yan yung ating topic. So, I am who I am. Ano ibig sabihin mo? Yung pangalan ni Jesus, ay ng ating Diyos. I am who I am. Sabi sa Romans 11:36 that everything is from God. Sa kanya nagmula ang lahat. Through God, nagpapatuloy. For God, and to God. Doon tayo patungo. Kumbaga, lahat ng tanong mo sa buhay, sabihin ng Diyos, I am. Saan ako manggaling? Saan ako papunta? Bakit ko gagawin to? Eh, nasasagot ng ating Diyos sa atin. Generally, I am. Doon din tayo patungo. Nag-aalala ka ba sa huli ng hantong ng iyong buhay? Lord, masakit ako. Hindi ko na alam kung ano mangyayari bukas. And sasabihin ng Diyos sa'yo, I am. Okay? Brother pa next. Parang disconnect ako. Another. Ano ibig sabihin ng I am who I am? That everything has been, is, and will be used for His glory. Someone will ask, Lord, bakit ako naghihirap sa mundong ito? Lord, bakit inalaw mo na merong kasalanan? Bakit merong sawa doon sa garden? And sasabihin ng Diyos sa'yo, I am. Lord, bakit mo hinayaan magkasala si Adam and Eve? Bakit yung anak ko namatay? Bakit yung magulang ko namatay? Sabihin ng Diyos sa ating lahat, I am. Not because siya ang may dahilan, dahil inalaw niya yon, dahil binigyan niya tayo ng imahe niya. Ano ibig sabihin ng imahe niya? Binigyan niya tayo ng free will. Katulad niya na may will. Para meron tayong kakayahan na hindi maging robot, meron tayong kakayahan na pumili kung ano yung gusto natin mahalin. Kaya kung magtatanong ka, sino yung mapapangasawa, sino yung magiging jowa mo? You decide. And decide based on what God wants for you. Na ang nais ng Diyos, siya yung Diyos kung mapapangasawa mo. Yun yung basis kung bakit tayo pipili. Hindi parang naabangan mo lang si Lord. Lord, ang tagal naman nung darating sa akin. Hey, tayo ka. Hanapin mo. Diba? Yung iba nakahanap na.
Yan. Sheesh. Another one, what I say about this is, God created, sabi mo sa atin mo, tingin nga sa, di sinabi. Okay. Another one is, God created out of nothing. Naglikha ang Panginoon out of nothing. Sa wala, mula sa wala, nag-create ang Panginoon. And napakita niya yung glory niya that He is the Creator. And nung pinili ng tao na magrebelde sa Diyos, pain, suffering, sin, and death, dahil yun sa atin. But God, because He is I am, sabi ng Diyos, gagamitin ko yung basura mo para mapakita ko kung gaano kita kamahal. Kung gaano ako sincere sa'yo. Imagine, yung basura mo, na dapat hindi na gamitin ng ating Diyos, but use it anyway, and experience it, para lang maipakilala niya yung sarili niya sa ating lahat. Next, lastly, I am who I am means that everything reflects who God is. Lahat ng dinalang ng Diyos, out of nothing, reflects parang salamin, parang buwan na nagre-reflect ng liwanag ng araw. Everything reflects who God is. Kaya kapag tumingin ka sa left and right mo, imahe yan ng Diyos. Imahe yan ng Diyos. Kahit yan yung pinakamabuting tao sa mundo, pinakamasamang tao sa buong istorya, imahe yan ng Diyos. That's why, kaya nag-boom ang technology, because many scientists who believes in God, believes na kung nire-reflect ng creation kung sino ang Diyos, malalaman natin yung laws ng physics ng mundo nito base sa kung sino ang Diyos. Kaya that's why naging mas mabilis yung advancement ng science dahil sa belief na everything exists para sa Panginoon. No? And this is the calling also for all the followers of God. I-reflect yung imahe natin. That's why sinabi, kaya meron tayong 10 commandments. Huwag kang magalit, huwag kang malunya. Bakit? Sinabi niya yun because hindi siya ganun eh. Ang nais ng Diyos, i-reflect natin yung imahe niya. That God is slow to anger, so ikaw at tayo, dapat maging mabagal din tayo na magalit. Mag-type na marami at isend. Maging mabagal tayo, katulad ng Diyos na naging mabagal para sa ating lahat. So, God's glory. So, nakita natin yung being niya. That He is one God in three distinct persons. That His name is I am who I am. That is His being. And let's focus naman doon sa attitude. No? Ito sa Isaiah. Sabi dito, in the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting upon a throne. Si Isaiah, isa siyang prophet. He preached the word of God. He reflects yung imahe ng Diyos through words. And sabi niya, nakita niya yung Diyos upon the throne, high lifted up, and the train of His robe filled the temple. Imagine, above Him stood the seraphim, each had 6 wings. With 2 He covered His face, and with 2 He covered His feet, and with 2 He flew.
And one called to another and said, Holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. Imagine meron kang 6 wings, 2 lang ginagamit mo. Ang purpose ni Lord, gamitin yung 6 na wings na yon para lumipad. Pero ang tugon ng seraphim sa banal na Diyos, gamitin yung 4 para itakip at i-respect yung kabanalan ng Diyos. That's how holy God is. Are you willing to use your hands, your feet, your mouth? Even though yung mouth mo is pang communication, pangkain mo, anyway, use it for preaching of His Word. Share it to others. Reflect who God is. Use your feet, lumabas. To help the poor. Use your hands and your talents to praise the Lord. Sabi dito, Holy, holy is the Lord of hosts. And as you can see, the whole earth is full of His, dapat holiness siya na. Bakit glory? Ang in-emphasize, holy, holy, pero yung dulo, hindi holiness. Glory. So, kanina, na-describe natin ibig sabihin ng glory. Kung sino, yung fullness of His being and beauty of all His attributes. Kung sino ang Diyos. No? Kung sino ang Diyos. So, ibig sabihin, yung kabanalan ng Diyos, yung kung sino siya, banal yun. So, ibig sabihin, kailangan natin nakuha kung ano ibig sabihin ng banal. Sabi mo sa kami mo, banal. So, hindi yan yung aso, ha? So, banal, iba-iba ito. Sabi sa Hebrew word, ang ibig sabihin ng holy is kadosh. Sabi mo katabi mo, kadosh. Yan, kadosh. Set apart, unique, perfect, and pure. Ang pinakagamit na word para sa holy is yung set apart, nakahiwalay. Iba ka sa iba. Sabi mo sa katabi mo, iba ka sa iba. Medyo humihina na yung unique. Iba ka, di ba? Iba ka rin, di ba? Perfect. Iba ka rin, di ba? Yan din yung ibig sabihin niya, pure, kaysa sa iba. Yan yung ibig sabihin ng holy. Pero ang Diyos, hindi siya katulad natin. Or ng anything of His creation. Because God is holy, holy, holy. Pinagpapang-papang na lang yung kasi mahaba eh. Holy, holy, holy. Banal, banal, banal. Ang Diyos natin. Kung merong banal dito sa mundo, mas banal pa ang Diyos. Walang katulad. Kaya tayo may kanta walang katulad, di ba? Walang katulad. Ha? God is holy. Iba siya. Iba ka sa lahat. Diba? Parang kanta lang yun. Iba ka sa lahat. Iba ka magmahal. Ayan. So, God's attribute. He is holy in being. Iba siya kaysa sa kahit anong being. Holy in character. And lastly, holy in relationship. This will focus sa tatlong tono. So, holy in being. Ito yung ating tingnan. God's attribute is holy in being. Hindi lang siya basta eternal, but God is in holiness, is eternal. He is eternal. He is infinite. Immutable. Immutable. Ibig sabihin niyan, hindi nagbabago. Unchangeable. Infinite, walang hanggan. Truth, siya yung katotohanan. Walang ibang mas totoo sa Kanya. All will fade away, but God will not fade away. Sabi sa Bible, ang tinuturing na temporary ay kinukonsidered na parang panaginip lang, parang hindi totoo. Dahil ang totoo ay ang Diyos. He is wise.
That's why hindi siya gagawa ng bato na hindi niya kaya buhatin. He is wise, but ba't niya gagawin niya? But also, because He is powerful and wise, He can do it also. No? So, pag-usapan din natin sa likod niya, bakit yun? He is omnipotent, all-powerful. Huh? Omniscient, all-knowing. Omnipresent, all-present. Kahit nasaan ka, kahit yung tinatago mong kasalanan, yung tinatago mong bisyo, sa CR, sa kama, sa kwartong madilim, lahat ng tinatago mo, kita ng Panginoon. Sovereign. Ano man piliin natin, kagustuhan ng Panginoon ang mangyayari pa rin. That's how powerful He is. That's how sovereign He is. Kahit meron tayong free will, He is still sovereign. And He is life. Sabi mo sa katabi mo, life. Sa Kanya nanggaling yung lahat ng nabubuhay. So kung tingin mo, yung relasyon mo, parang naagnas na. Yung trabaho mo, parang wala na. God is life in everything. No? Sabi sa Psalm 103, know that the Lord, He is God. It is He who made us, and we are His. We are His people and the sheep of His pasture. That's why He became our Creator, because He is life. God created us. And God created us in His image. Ibig sabihin ng image yan, His glory. Nakabase tayo sa kung ano yung glory ng Diyos, imahe ng Diyos. So we are meant to reflect His image to others. Sabi dyan, let us make man in our image, our likeness. So that's why we are called to respect each other as if God ay nasa harapan natin. Create tayo in His image, but something happened. Sabi sa Genesis 3:4-6, tinukso ng serpent si Eva. But the serpent said to the woman, you will not surely die. For God knows that when you eat of it, your eyes will be open, and you will be like God. This is the root of our sin. That even though we are created in His image, sinabi natin sa Diyos, gusto kong maging katulad mo. Pero yung pagnanais na yon ay pagrebelde sa kung sino siya. Kaya tayo gumagawa ng kasalanan kasi gusto natin maging Diyos na ating sarili. Gagawin ko to kasi ito, magpapasa sa sarili ko, hindi yung nais ng Diyos. We are creating our own image against God. Even though He created us in that way. Knowing good and evil, so when the woman saw, hindi nakita yung glory ng Panginoon kung sino siya. Nakita yung kagandahan ng pagrebelde sa Panginoon. Nakakainin ko to kasi bakit? It was delighted to the eyes. Masarap kasi ito eh. And the tree was to be desired to make one wise. Hindi wise ang Diyos para gawin ko yan. Kaya gagawin ko kung ano yung gusto ko. At hindi yung gusto niya. Yan ang root ng ating kasalanan. Diyan nang galing yung desire, yung temptation para maging rebelde sa Panginoon. And we grab it. She took of its fruit and ate. And she also gave some to her husband who was with her. And he ate. And that corrupts kung anong meron din sa mundo. Yung design ng Panginoon, yung imaheng binigay, dinistort natin. Kinorrupt natin.
So that's why there's a temptation sa women na maging mas mataas kaysa sa lalaki. And meron din temptation sa mga lalaki na maging tamad at magsambit na lang sa babae. Huh? That's our sin against the glory of God. Sabi sa Psalm 53:1, the fool says in his heart, there is no God. They are corrupt, doing abominable iniquity. There is none who does good. Even though you know na mabait kang tao, the Bible says, no one, none, there is none, zero, nothing who does good. And sabi ni Paul sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short. Saan? Ito yung standard natin. Kung sino ang Diyos, the glory of God. That's why there's 10 commandments para may pakita yung glory niya sa ating lahat. That's why we can't do that kasi nawala na tayo doon sa glory na o imahe na binigay ng Diyos. We are fall short dahil sa kasalanan yon. Kaya kahit anong pilit mo sa sarili mo, hindi ka makabalik, hindi ka makagawa ng tama. Re-rebelde ka sa kung ano yung nais mo. We all fall short of the glory of God. We always say this. Pero, glory of God, we are not Him. Hindi natin napapakita yung likeness niya. Our reflection of God's image is marred, distorted, and corrupted by sin. Hindi ko sinasabing hindi na natin kaimahan yung Diyos. We still is. But, yung image na meron tayo ngayon, distorted, corrupted. Kaya hindi na natin magawa yung nais ng Diyos. Hindi na natin ma-reflect. Kumbaga sa isang salamin, madumi, na dapat punasan. Maraming alikabok. Kailangan kudkurin. Pero salamin pa rin yun. We are still image of God. Pero we can reflect kung sino ang Diyos. No? Who God is? This is Him. This is Him. And who we are limited, finite, mutable, lagi nagbabago, lagi nagsisinungaling, we are full, we are following our hearts, we are weak, mahina, kailangan matulog, kailangan magpuyat sa trabaho kasi may pangangailangan, kailangan may magkain para mabuhay na mahaba pa. We are so weak kumpara sa glory ng Diyos. And we are slave sa tawag ng laman because we are dead inside. We are dead. Sabi ni Paul, you were dead in the trespasses and sins in which you once walked. Following the course of this world. Following the prince of the power of the air. Si Satan, the devil, the spirit that is now at work in the sons of disobedience. Hindi tayo makatugon sa Panginoon, hindi tayo makabalik, hindi tayo maging malinis sa harapan niya because we are dead. Lanta, comatose. Dahil sa kasalanan tayo ay patay. Alila ng mga kasalanan sa sarili, ng kayabangan, alila ng kakayahan at kagustuhan. Sinabi kong kayabangan kasi kahit alam mo yung totoo, hindi mo pa rin ginagawa dahil sa kayabangan. Dahil sa kakayahan, nagpupuyat ka kasi nagtitiwala ka sa kakayahan mo. Na bukas okay ka pa. Titiwala ka sa kagustuhan mo na gagawin mo to. Kahit ano pa yan, para lang maging masaya ka. Temporarily.
Lagi natin pinagpapalit yung forever sa kung ano lang yung limited. Show me your glory. No? Sabi dyan ni Moses, nakagawa ng kasalanan yung Israel. Imagine, sinabi, huwag gumawa ng imahe na kahit anong nilalang ng Diyos. Kung sino man yung nasa itaas, nasa ibaba, huwag gagawin. Ang ginawa ng Israel, gumawa pa din ng imahe. At anong tawag nila, anong imahe ang ginawa nila? Gumawa sila ng baka. Saan nakabase yung baka? Siguro doon sa mga taga-Egyptian. Kasi puro hayop yung ano nila sinasamba Gumawa sila ng baka. And ano yung pinakamabigat doon? Ang sabi nila, this is Yahweh na nagpalaya sa atin sa Egypt. Imagine, we always do things na hindi naman sa Diyos, pero sinasabi natin, Lord, ikaw yan. Bakit? Kasi mas pinipili natin yung kayabangan, kakayahan, kagustuhan natin. And then, nagkasala, galit ng Diyos, sabi ng Diyos, busi ko na yan. Moses, sa'yo na lang manggagaling yung tatawagin ko at manghihirahan sa lupang pangako. Pero namagitan si Moses. Lord, ako na lang, tanggalin mo. Lord, ako na lang yung lipunin mo, wag lang sila. Lord, paano yung glory na nakikita mo sa buong mundo? Na bawat bansa takot ngayon sa'yo dahil sa ginawa mo sa Egypt. Kapag pinatay mo yung mga pinalabas mo ng Egypt, Lord, ano yung glory mo? You see, yung ginagawa ni Moses, concerned siya to sa glory ng Diyos. Imagine si Moses, he is so concerned sa glory ng Diyos. Lalo mong gawin. Kasi makikita ng bawat bansa na yung pinalabas mo, yung niligtas mo sa Egypt, lilipolin mo lang. Then sabi ni Moses, Lord, please show me your glory. And then, verse 33 yan, chapter 33. Kapag tumalong kayo sa next chapter, doon pinakita ng Diyos yung glory niya. Anong sabi niya? The Lord passed before him and proclaimed, the Lord, a God merciful and gracious, slow to anger, and abounding in steadfast love and faithfulness, keeping steadfast love for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, but who will by no means, hindi niya hahayaan yung guilty. Lagi niyang bibisitahin yung nagawang kasalanan ng mga tatay at mga susunod na henerasyon dahil sa kanilang ginawa. Ganon, how God is loving and gracious and just. Na yung bagay na kinakainisan mo sa mundo ito, corruption, suffering and pain, galit ang Diyos sa'yo, mas magalit pa ang Diyos kaysa sa'yo. Always remember that. And ang tawag ngayon sa'yo ng Diyos is, huwag ka maghigante dahil mas galit ako kaysa sa'yo. Doon sa nangyayari dito sa mundo ito. That's how loving and just ang ating Panginoon. That's why we will focus in next, His holy in character and relationship. God's attribute in character and relationship is God is good. Sabi mo sa katabi mo, God is good. God is good. All the time? All the time, all the time. Ulitin natin na. Sabi mo sa katabi mo, God is good. God is good. Sabi mo sa katabi, all the time. All the time. And all the time? God is good. God is good. He is all... Okay na ako yan. He is holy. God is in holiness is good. Kung iniisip nyo, si Mother Teresa is mabait na tao. Si Reinhardt, mabait na tao. God is holy or set apart sa goodness na alam natin lahat. Pause na. Ayoko na mag-do. Hindi ka na. Pause. Nagtampo, no? God is good
And dahil God is good, He is gracious, love, and just. Hindi dahil, no? Kundi, because God is good, automatically, He is gracious, love, and just. He cannot forgive kung hindi siya just. Hindi, ang grasya ng Diyos, hindi lang ito parang libre lang na binigay sa'yo. May iba lang nagbayad para sa'yo. Yun ang grasya ng Panginoon. He is still loving and He is still just. So, that's why there is grace. Kung saan nag-meet yung love and justice. There's someone na naka-receive ng justice para sa'yo so that maranasan mo yung love na nais ng Diyos sa'yo. That is grace. Love and justice. Okay? And then yung relationship is, dahil God is gracious, He is forgiving. Kasala ka kanina, lumapit ka sa Panginoon, talikuran mo yon at papatawarin ka niya. God is love. That's why kapag nagawa ka ng kasalanan, may sinasamba ka kung ano-ano, He is jealous. But still merciful, na hindi niya agad kikiglatan. And He is slow to anger. Na kahit ang bilis mo magalit, He is still slow to anger to you. And He is just. Nasa 11 years natin, He is still faithful. Dahil He is true to His word. And He is righteous. That's why siya lang yung pwede manghusga. Na kahit yung nag-suicide, hindi natin pwedeng husgahan. Kasi Diyos lang ang dapat na humuhusga dito. Na kahit sino man yung makita natin, hindi natin agad mahusgahan. Dahil in the end, God will judge them. God will judge us according to what we have done. If you are saved, there's a reward. If you are a rebelde sa Diyos, there's a punishment. Because He is righteous. Ganyan kabanal ang ating Diyos. Iba siya sa lahat. Banal. No? With emphasis. Dahil banal ang Diyos, tayong nilikha niya in His image. We are called to be holy, for God is holy. You shall not defile yourselves with any swarming thing that crawls on the ground. Sa Leviticus 11 yan. That's what medyo. Sabi niya doon, consecrate yourselves. Pagbanalin niyo ang inyong mga sarili. But the problem is, ang sabi ni Paul, this is our dilemma. I know that nothing good lives in me. That is in my sinful nature. I want to do what is right. Gusto kong gawin. But I can't. I want to do what is good, but I don't. Gusto kong maging banal, pero hindi ko kaya. I don't want to do what is wrong, but I do it anyway. Imagine, Paul, Apostle Paul, who experienced and saw the glory of Jesus Christ, who is talking to Holy Spirit, saying na kahit yung gusto niya, hindi niya magawa. So here in this verse, no one can boast na hindi nakagawa siya ng kasalanan. But if I do what I don't want to do, I'm not really the one doing wrong. The one doing wrong, it is sin living in me that does it. Kaya tayo nakagawa ng kasalanan because this flesh has a sinful nature. Kahit anong pilit mo, anong gusto mo, yung sinful nature mo, nandyan at pa rin, lagi kang tutuksohin, lagi kang bobolahin. So, ibig sabihin, sinabi ng Diyos na be holy, hindi natin magawa. This is God, in His holiness is good, gracious, love, and just. And we are wicked, harsh, selfish, and corrupt.
Galit na galit tayo sa mga korap. But in our spiritual lives, kaya korap yung mga tao ngayon, yung mga tao na yun, or kahit tayo, dahil yun sa kasalanan. Kasalanan na paulit-ulit mong ginagawa, hanggang sa tumitigas yung puso mo sa kasalanan, sa semento na kasalanan na ginagawa mo paulit-ulit. Imagine yung kasalanan is like a semento na habang pakapal na pakapal, patigas ng patigas. That's who we are. Against the glory of God. We have all become like one who is unclean, and all our righteous deeds, even today, kahit anong buti natin ginagawa, they are all like a polluted garment. Dahil, sa sinful nature natin. We all fade like a leaf, and our iniquities, like the wind, take us away. Kahit ano mang gawin natin sa mundong ito, ang huling hantungan natin ay judgment sa kasalanan. At yun ay ang kamatayan. That's why lahat pa rin tayo mamamatay din. Because we are dead in our trespasses. And then kapag tinignan natin yung verse 3 niyan, di ba? Now what were in the sons of disobedience, sabi din sa verse 3, among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the flesh, the mind, and were by nature children of wrath. Galit ang Diyos. Kala mo nung pinanganak ka sa mundo ito, hindi ka makasalanan. We are all sinner. Doon pa lang sa loob ng tiyan ng ating mga magulang. And we are by nature children of God. Because God in holiness is just and we deserve God's wrath. You know what? Kaya tayo malungkot. Kaya kapag mag-isa tayo ay malungkot. Because the bad news is we are all dead deep inside. Bakit? Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. For the wages of sin is death. That's the bad news. Against the glory of God, that's the bad news. No? Sabi dyan sa verse 3, sundan lang natin yung verse 4, di ba? 4 to 5. But God, this is the good news. But God, being rich in mercy, this is the glory of God. Dahil He is rich in His mercy because of the great love. Hindi lang basta love, kundi great with which He loved us even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. With Christ. Dahil kay Kristo. Kanina, nakita natin sinabi ni Paul na yung gusto niyang gawin, di niya magawa. I do what I don't want to do. I'm not really the one doing wrong. It is sin living in me that does it. Then, pagpunta natin sa verse 22 to 25, I love God's law with all my heart, but there's another power within me that is at war with my mind. Lahat tayo may struggle na, gagawin ko ba to? Gagawin ko ba to? We are all at war. This power makes me slave to the sin that is still within me. Oh, what a miserable person I am. Apostle of Jesus Christ saying how miserable he is, who will free me from this life that is dominated by sin and death. Even though he is follower of Christ, he is still dominated by sin and death. And sabi niya, thank God. The answer is in Jesus Christ. Kaya wala tayong mapagkakatiwalaan sa ating sarili kundi kay Kristo lang. So you see, nakita nyo yung glory ng Diyos? How it is, in my mind, I really want to obey God's law, but because of my sinful nature, I am slave to sin.
And He is so thankful because of Jesus Christ. Now, we want to know who this Christ is. Diba? This is our problem. Dahil hindi natin kaya maging holy, the good news is Jesus Christ. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Ito yung ino-offer na free gift ng Diyos sa ating lahat. Eternal life in Jesus Christ our Lord. Diba? Di natin kaya na maging holy, perfect, and glorify God. But Jesus was called holy, perfect, and glorified God. Dahil hindi mo kaya, sige, ako na ang gagawa. Sabi ni Jesus. He committed no sin, neither was deceit found in His mouth. Ganun siya kaperpekto na namuhay para sa hindi natin kayang gawin. At siya na ang gumawa. So ngayon, God's glory is the revelation, di ba, of who God is. Pero sabi dito, sa Hebrews 1-3, He has spoken to us by His Son, whom He appointed the heir of all things, through whom also He created the world. Si Jesus Christ daw is the radiance of glory of God. So if we want to see yung glory ng Diyos, we should look to Him. Because He is the radiance and the exact imprint of His nature. He upholds the universe by the word of His power, after making purification for sin. Ang kasalanan natin. He sat down at the right hand of the Majesty on high. And Jesus said sa kanyang disciples, now is the Son of Man glorified, and God is glorified in Him. Hindi natin mag-glorify ang Panginoon. Si Jesus na nag-glorify sa Panginoon. This is the time na ipapako na siya sa krus. Sabi niya, and this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. I have glorified you on earth. Sabi niya kay Father, I glorified you on earth, having accomplished the work that you gave me to do. Yung pinaka-image na nais ng Diyos sa atin, si Jesus ang gumawa. Pinakita niya yung kung sino ang Father. At glorify niya by dying on the cross. And that's why sinabi niya sa verse 12, chapter 12, verse 44-46, and whoever sees me, sees Him who sent me. Kapag kung nais natin makilala ang Diyos, sa Kanya tayo titingin. I have come, sabi ni Jesus, dumating siya into the world as light, so that whoever believes in me, kung sino man maniwala kay Jesus, there is light in our lives, so that we may not remain in darkness. Do you feel in darkness? Kung nasasaktan ka, when there's a conflict, kapag merong away, kapag merong loved ones na nawala, believe in Jesus Christ, and you will see the light, the radiance of the glory of God. And God knows na magkakasala tayo. Finally, sabi niya, if anyone hears my words and does not keep them, at ang tigas ang ulo natin, sabi niya, I do not judge him, for I do not come to judge the world, but to save the world. This is how Jesus glorified the Father. Diba? Glorified you on earth, at nung dinala niya yung kasalanan natin doon sa krus ng Kalbaryo, at tinapos niya yung dapat niyang gawin, He said, it is finished. Wala ka na dapat ipag-alala pagdating sa buhay. Dahil sabi ng Panginoon, it is finished. God's glory is the revelation of who God is, but God's glory was revealed through what Jesus has done.
This is the gospel. This is the good news. Pinakilala niya yung sarili natin. At the same time, we are saved by yung sa pagpapakilala ng Diyos, at the same time, we are saved. It is because it is in His life, death, and resurrection. This is the glory of God, how it was shown in the cross. On the cross of Jesus Christ, God was glorified not merely by words. Hindi lang yung sinabi niya kay Moses na, I'm merciful and gracious. Hindi niya lang basta sinabi, kundi pinakita niya, but through His Son's sacrifice, Jesus Christ, revealing both God's love and His justice, His mercy, His grace, His compassion, His faithfulness, and forgiveness towards sinners, and righteousness and just wrath against sin. Si Jesus yung sumalo nung galit na dapat sa atin yung mapunta. So that mapakilala niya na sarili niya that He is righteous, He is just. And para mapakita niya yung pagmamahal sa atin, He died on the cross. Para mabuhay tayo sa Kanya with Him forever. So that we can have eternal life. Takot na takot tayo pumatay. But God gave us a free gift of eternal life. We are being sanctified through the offering. Naging banal tayo ngayon. Nais ng Diyos na maging banal tayo, be holy, for He is holy. But we have been sanctified, ibig sabihin na sanctified, maging banal, through the offering of body of Jesus Christ once and for all. Kaya kapag maniwala ka lang kay Kristo, you are holy. Therefore, brothers, since we have confidence, meron na tayong confidence ngayon na lumapit sa Diyos. Dahil ang makasalanan tao, hindi makalapit sa kabanalan ng Diyos. Ngayon, dahil banal na tayo, dahil sa dugo ni Jesus, malayo na tayong lumapit sa Kanya. Anytime, anywhere. Because of the blood of Jesus Christ. At kung sino man ang maniwala sa Kanya, bakit tayo malayo makakalapit sa Kanya? Hindi ito parang tropa lang. Oy, banal na ako, Lord. No. Hindi dahil ikaw ay anak na ng Diyos nung naniwala ka sa Kanya. Binigyan ka niya ng right to become His children. And nung narinig ito ng mga Gentiles, nung si Peter nag-preach, anong naging tugon nila sa ginawa ni Jesus? They began rejoicing and glorifying the word of the Lord. Ibig sabihin, through preaching the gospel, through knowing what Jesus Christ has done, we are glorifying who God is. And as many as were appointed to eternal life believed, and the disciples were filled with joy with the Holy Spirit. This is a full package. Nung ginawang pagpapakilala ng Diyos, dun sa krus ng Kalbaryo, we are saved. And at the same time, kung sino ang maniniwala doon, will be filled with joy. At that one time, lahat na-restore because of Jesus Christ. Kaya kapag ikaw ay malungkot, seek God. Because He will fill you with joy and His will. Believing in Christ, gratitude for His grace, and awe, hindi lang sa kung sino yung Diyos, kundi awe at His saving work, doon sa ginawa niya sa krus, are the roots of life that glorifies God. Maniwala, magpasalamat, at mamangha sa ginawa ni Jesus. That is to ascribe the Lord the glory to His name. This is our theme verse, church. Look unto His Son, the glory of God. Balik tayo dito, di ba? Na chapter 16 yan. Tinignan ko yung mga previous chapter, 12 hanggang
16, sinamarize ko na lang kasi hindi na mahaba yun. In 1 Chronicles 12 to 16, God demonstrated His faithfulness. Nung si David, inanoint na siya. Pero ang tagal bago maging hari. And na-prove niya that God is faithful nung at this time, chapter 12, naging hari siya. In spite of all persecutions and paghahunting sa kanya ng previous king. Napakita kay David yung love na he is still there, he is still winning, he is still nakukuha yung needs niya before he become king. And nakita niya yung holiness ng Diyos. Nung dinadala yung ark, tapos nahulog, tapos may sumalo, namatay. Nakita ni David yung kabanalan ng Diyos na dapat kahit ikaw yung King David, dapat yung mga Levites pa rin yung nagdala. Saving power by establishing David as king and bringing his presence among Israel through the ark. That's why David, nung nakita niya yun, nung nakabalik na yung ark doon sa Israel, yung presence ng Diyos doon sa Israel, si David responded with thanksgiving and worship. And how is it to us today? When Jesus Christ died on our place, and when we believe it, that after 3 days na muli siya nabuhay, the Holy Spirit came. Di ba kanina sabi ko, you will be filled with joy in His Spirit. So that's why we should be thankful nung naniwala tayo sa Panginoong Jesus. Amen? We should be, dapat nagre-respond tayo with thanksgiving and worship. Kaya that's why kapag tinignan nyo yung previous verses ng chapter 16, 8 to 9, doon ko lang nalaman na yung theme verse natin is a song. And this is the verse 1. Oh, give thanks to the Lord. Sabi ni David, call upon His name. Make known His deeds. Ano yung ginawa ng Diyos sa'yo? At doon mo siya makikilala. Among the people, sing to Him. Sing to Him. That's why this is how important ang pagkakanta, pagtutugtog. Because we are responding with thanksgiving doon sa glory ng Diyos. Kung hindi natin palagi naririnig ang gospel. That's why this is very important. I always say this. Kapag hindi natin naririnig ang gospel, paano tayo ngayon magkakaroon ng pusong nagpapasalamat? Magpapasalamat ka lang ba kapag meron kang pagkain sa kapagkainan? Na kaya mong mabuhay araw-araw ng masaya? Dahil sa kung ano meron ka, you will not praise God. You will praise your work. You will give importance sa pagtatrabaho kaysa pumunta sa ating bahay. Kapag di nyo naririnig ang gospel yung ginawa ni Jesus, paano tayo magkakaroon ng pusong taos-pusong nagpapasalamat? Number 2, paano natin may papakilala ang Diyos sa iba kung hindi natin alam kung paano magpakilala ang Diyos? Kung naniniwala tayo na sa krus ni Jesus nagpakilala ang Diyos in His fullness and His beauty. Paano natin na-preach kung hindi natin ito naririnig? Paano tayo magmamahal kung hindi natin alam kung paano tayo minahal? Paano natin tutularan si Jesus kung hindi natin alam, hindi tayo nagbabasa ng history ng Panginoon nating Jesus? Brother, next. Sabi ni Jesus, kanina sinabi ko yung verse na now is the Son of Man glorified, and God is glorified in Him. If God is glorified in Him, God will also glorify Him in Himself and glorify Him at once. Hindi sa mga sumunod na verses, ano commandment I give you that you love one another just I have loved you. You also are to love one another.
This is why this is important. Kaya pinanganak tayong walang alam sa pagmamahal. Always remember that. And then, gusto mo magkaroon ng relasyon sa iba na walang alam kung paano kami minahal. Lagi magiging toxic yun. We should know first kung saan nanggagaling yung love na yun. And it was shown doon sa glory ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Medyo mali yung dapat may di ito eh. Love one another as I have loved you. Always remember that. Next. No one has ever seen God. If we love one another, God abides in us. Ngayon, pag natutunan mo yung pagmamahal na pinakita ng Diyos, hindi lang yung basta natutunan mo lang, kundi yung Diyos na nagmamahal sa'yo, nasa iyo na rin. Ganun siya ka-sincere. Next. Let your light shine before others so that they may see your good works. Ngayon, saka natin pag-usapan yung dapat mong gawin. Yung good works. Now you understand kung paano ka minahal, kung paano na yung liwanag ng Diyos nagpakita sa iyo, yung glory niya. Saka lang tayo makakapagbigay ng glory sa Father who is in heaven. Next. Ito yung verse 1 nung team verse natin, di ba? Give thanks to the Lord. Next. And then yung gusto kong i-pinpoint dito is sing to Him. Sing praises to Him. Are we singing? Habang kinakanta ba natin, pinaniniwalaan ba natin yung kinakanta natin? Tell of all His wondrous works. That's why, gustong-gusto ko yung mga kanta na dinidescribe at pinapakita yung ginawa ng Diyos. Dahil merong mga kanta na ang worship para sa kanila is nakatutok sa kanila. Na Lord, ganito kita kamahal, yun yung laman ng verse. Kung gaano kamahal ng tao yung Diyos. But because Jesus Christ revealed God Himself to us, dapat ito ang laman ng ating mga kanta. Kung sino siya at kung ano yung ginawa niya para sa atin. Dahil doon tayo lagi may in love. Bakit tayo na in love sa mga karelasyon natin ngayon? Kasi may ginawa sila for us. And ganun din yung Diyos sa atin. Hindi tayo may in love sa Diyos kapag hindi nito alam. Kapag hindi natin ito laging inaalam. Hindi ini-experience through worship and praise. Kaya nagkakantahan tayo para ma-experience yung words na yun. Sabi sa Colossians, sabi ni Paul, about praise tayo and worship, no? Above all this, put on love. Kahit ano man ang meron ka ngayon, ito yung itaas mo, love. Ano yung motivation nun? Yung cross. Kapag sinabi nating love, cross sana ang lagi natin makita dahil doon pinakita yung glory ng Diyos. Which binds everything together in perfect harmony and let the peace of Christ rule in your hearts. Pag meron ka nitong love na to, there is peace, to which indeed you were called in one body. Our church is one body that worships the Lord and be thankful. This is ito yung gusto ko i-emphasize na dapat ginagawa natin. When we talk about good works, dapat ang lagi natin naiisip is thankfulness, gratitude, gratefulness. Let the word of Christ dwell in you richly, teaching, admonishing one another in all wisdom. Bakit ako magtuturo dito? Because there is thankfulness and gratitude in my heart that God has saved me. And sana maging ganun tayo. Bakit ako pupunta? Bakit ako magtatrabaho? Bakit ko mamahalin yung asawa kong galit sa akin? Bakit ko gagawin lahat ng ito para sa iba na hindi ko magkilala? Because I am so thankful. We should be thankful. And kapag thankful ka, you will teach. You will admonish one another in all wisdom. You will sing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your hearts. Ito ang tanda ng malambot na puso.
Kapag sinabi natin, you are saved by grace through faith and not by works, you will say thank you at hindi ka na magtatanong ng iba. Hindi ka magtatanong na, okay lang magkasala. Ganon katigas ng puso ng isang tao kapag ang tanong mo sa sarili mo, ang tanong mo sa Diyos, okay lang ba magkasala? Kasi by grace naman eh. Bakit yun yung pumasok sa isip mo? Bakit hindi pagpapasalamat? Kasi kapag nagpasalamat ka, aayawan mo yung mga kasalanan na ayaw ng Diyos. Or patigasin mo ang puso mo at sabihin, okay lang magkasala. Kasi by grace naman, I'm saved. That's why whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord, giving thanks na naman to God the Father through Him, through Jesus Christ. Next. Kaya, so whether you eat or drink, whatever you do all to the glory of God. Pag nakikita ko ngayon yung glory of God, I see the cross. I see Jesus Christ who bled on the cross. I see gratefulness and thankfulness when nakikita ko ang glory ng Diyos. So that's why I remind you, church, every time we see yung pangalan ng church natin, luwalhati ng Panginoon, you see the cross. You see yung Diyos na namatay para sa iyo, yung pagmamahal at galit niya sa kasalanan. At maranasan mo sana yung pagpapasalamat at papuri at pagsamba. Huwag ka na magtanong. Simpligtas ba ako? Tignan mo na lang ang glory ng Diyos. Thank Him. But if you're still curious, sige magtanong ka. No? Next. Alam ko may ilan pa ang verses. Diba dito, sabi dito, sa Revelation 4:8-9, Holy, holy is the Lord God Almighty. Ito sabi ng four living creatures. And whenever the living creatures give glory and honor, imagine yung glory and honor, may kasamang thanks to Him who is seated on the throne, who lives forever. I don't know who these four living creatures, if they are human beings na niligtas ng Panginoon or angels na nagpapasalamat dahil kung sino ang Diyos. But even though they still thank Him and give honor and glory sa Panginoon. Next. And then sa sumunod na verses, when we talk about rewards and crown, imagine yung 12 elders, yung crown na meron sila, they cast it out sa paanan ng Diyos and sing, Worthy are you, our Lord and our God, to receive the glory and honor and power. Imagine, kahit yung mismong reward natin is a form of worship pagdating noon. So everything we do, ano man na mangyari, sasabihin ng Diyos, I am. Next. Kaya kapag lagi mong naririnig to, no, sana manatili tayong naniniwala. Ba't ko sinabi to? Kasi every time we sin, magda-doubt tayo na talaga bang yung ginawa ni Jesus sa magbibigay sa akin ng joy o itong kasalanan na to. When we preach the gospel, na sana mamangha at magpasalamat tayo at magkaroon ng kaligayahan at magtulak sa atin ito na magkaroon ng bagong isipan at sumunod kay Jesus. Bagong isipan means, ito yung ibig sabihin ng repentance. Magbago kayo ng isip. Yung mga dating gusto nyo ng mga kasalanan at kahindik-hindik na pagre-rebelde sa Panginoon, talikuran nyo at sumunod kay Jesus. Ganon ang pagbabagong isip, ganon ang pagre-repent. Dito nangyayari sa minds natin ang repentance. Hindi sa kilos, hindi sa pagluhod, hindi sa pagdadasal, kundi nangyayari firstly dito sa back of our minds. Next. And this is how repentance is. Ang ating previous theme verse,
Let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Now, di ba sabi ko kanina yung glory of God? When I see glory of God, I see the cross. I see His love, His justice, and I'm thankful. And then sabi dito, take up His cross daily. Makita natin, dalhin mo ang glory ng Diyos. Makita mo ang pag-ibig, ang hustisya, ang glory ng Diyos by taking up His cross. So we see now likely na yung cross pala is pagpapakilala, pagpunta sa labas, ipakilala kung sino ang Diyos, pakilala sa pamilya kung sino ang Diyos, kahit na talikuran ka nila. Ang pagdala ng glory ng Diyos ay masakit. At sumunod kay Jesus. Next. This is, I will share these verses. No? This is how repentance is. Behold, the woman in the city who was a sinner, like us, who was a sinner, when she learned that He was reclining at the table, si Jesus Christ, nalaman niya kung nasan si Jesus, brought an alabaster flask of ointment. Sa ibang verses, he is a prostitute. At ang hanap buhay niya is yung magpabango at pabanguhin yung sarili niya. So, this alabaster flask is so important to him. Yung alabaster flask is her glory. Dito ako nagiging maganda. Dito ako nagiging importante sa ibang tao. Dito ako nakikilala ng iba. And nung nalaman niya kung nasan si Jesus, kung ano yung pinapahalagan niya, pinaka-pinahalagan niya, ibinato niya sa paanan ni Jesus. This is repentance. Na kung ano man yung pinaka-importante sa'yo, isuko mo sa Panginoon. Bato sa kanyang kanan, ibuhos, he wept, she began to wet his feet with her tears and wiped them with the hair of her head and kissed his feet and anointed them with the ointment. And in the last verses, he said to her, your sins are forgiven. Hindi dahil sa ginawa niya, her sins is forgiven because yung kasalanan ng babaeng ito, dadalhin niya doon sa krus. Doon siya mapapatawad. Dahil naniwala siya sa kanya. And he said to the woman, your faith has saved you. Go in peace. Sana paglabas natin dito. May this word, may this forgiveness, may this glory of God amazes us and go in peace. No? Next, last. This is what I want you to remember. No? Ascribe to the Lord the glory to His name by remember who God is. What God has done is the cross. Remember who we are now in Christ. Sino na tayo sa harap ng Diyos? We are child of God. We are forgiven. We are sanctified. We are saved. And we are precious child, sons and daughters sa harapan ng Panginoon. Remember that. And kapag naalala nyo yan, next, pag naalala nyo yan, yung dapat nyo maalala, respond in magnify, glorify, and worship. Respond with thankfulness by following God's ways, and respond in repentance, confidence, and boldness. This is the glory of God.